Sa bawat sulok ng ating alaala, may mga tanong na iniwan ng nakaraan. Mga tanong na hindi natin hinanap ang sagot, pero pilit na dumadalaw kapag tahimik na ang gabi. Ngayong gabi, habang humuhupa ang pagod sa iyong mga balikat, samahan mo ako sa isang paglalakbay. Isang kwento na isang baryong tahimik, na isang lawa na tila walang katapusan, at ng mga lihim na hindi nasusulat sa kahit anong libro. At ito ang ating kwento ngayong gabi. Noong dekada 90, sa baryo ng San Felipe, sa paanan ng isang mababang bundok, naroon ang isang lawa na kakaiba sa lahat. Hindi ito malaki, hindi rin malalim. Ngunit may isang bagay na matagal nang napagtataka ng mga taga-baryo. Hindi ito natutuyo. Kahit gaano katagal ang tag-init, kahit gaano kainit ang panahon, nanatili itong puno. Sa paligid ng baryo, tuyo ang mga sapa, nawawala ang mga balon at nagbibitak ang lupa sa sobrang init. Pero ang lawa, manipis man ang tubig, hindi ito nauubos. Tinawag ito ng matatanda na lawa ng alaala. At doon nagsisimula ang kwento ni Talia, isang dalagang 18, panganay sa 3 magkakapatid, mahiyain, tahimik, at kilala dahil sa pagiging mapanlikid ang mata. Isang batang mahilig magmasid, tumingin sa kalangitan at makinig sa kwento ng mga matatanda. Ang kanilang pamilya ay nakatira sa gilid ng palayan. Isang kubong gawa sa kawayan at pawid, may bakod ng kalbong kawayan at patayong punong saging. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, nagdarasal ang kanyang ina habang naghahanda ng mainit na tubig, at ang kanyang ama naman ay nag-aayos ng mga gamit para sa bukid. Pero si Talia, araw-araw, bago pa mag-umpisa ang lahat, pumupunta muna siya sa lawa, hindi dahil sa sagrado ito, hindi dahil sa takot o hiwaga, kundi dahil doon niya nararamdaman ang tunay na katahimikan. Sa umaga, bago sumikat ang araw, pinipisil ng mahinang hangin ang mga dahon ng talahib. Mabango ang amoy ng hamog, malamig ang simoy at mahina ang pagaspas ng tubig na parang bulong ng kalikasan. Umupo siya sa lumang batong nakatutok sa gitna ng lawa. Maliit lamang ang batong iyon, pero iyon ang paborito niyang lugar. Sabi ng mga matatanda, minsan may isang binatang nakaupo roon gabi-gabi, matagal ng panahon, kahit wala naman daw nakikita ang iba. Pero si Talia, kahit ilang taon na siyang pumupunta, hindi niya iyon pinapansin. Sa kanya, ang lawa ay hindi misteryo. Ito ay tahanan. Isang araw, habang tirik na tirik ang araw at halos matuyo na ang buong baryo, nagpasya ang mga magsasaka na tignan kung bakit hindi nauubos ang tubig ng lawa. Isang grupo ng mga matatandang lalaki ang pumunta. Bitbit ang lubid, tabas at pang-okit. Nanood lang si Talia mula sa lilim ng puno. Kahit kailan,
Hindi talaga natutuyo tong lawa, sabi ni Mang Goryo, ang pinakamatanda sa grupo. Pero ngayong tag-init na ganito katindi, dapat sana tuyo na 'to. Sinyasan niya ang iba, hinawakan nila ang lupit. Sinubukang sukatin ang ilalim, ngunit hindi nila maabot ang ilalim. Hindi dahil sa sobrang lalim, hindi ganoon ang sabi ng matatanda dati, kundi dahil parang may humahawak sa lupit, parang hinihila, parang may pumipigil. "Ay, bitawan niyo," sigaw ni Mang Enrico. Hinila nila pataas at pag-angat nila, nanginig ang lupit, parang nabasa, pero hindi tubig ang amoy, kundi parang lumang kahoy, parang lumang bangkay, nakalimutan na sa dalampasigan. Lumapit si Talia, napatingin ang mga matatanda sa kanya. "Talia," sabi ni Mang Goryo, "bakit araw-araw kang nandito? May nakikita ka ba?" "Wala ho," sagot niya. Mahina ang boses, pero may naririnig ako. "Naririnig? Ano naman yun?" Hindi agad sumagot si Talia. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa batong paborito niya. Umupo at tumingin sa kalmadong tubig. "Parang kwento ng tubig," sabi niya. "Parang may nagkukwento sa ilalim." Nakatinginan ang matatanda. Parang may alam sila, pero hindi mahabang ipaliwanag. At doon nagsalita si Mang Goryo, marahan, puno ng alaala. Noong panahon ng giyera, may isang pamilya na tumakas papunta rito. Hindi sila taga-baryo. 3 silang magkakapatid at isang sanggol. Wala silang dalang gamit, wala silang makain, kaya naisip nilang tumigil dito sa mismong lugar ng lawa, na noon ay mas malaki pa kaysa ngayon. Tahimik ang paligid, tila tumigil ang hangin. Naghanap sila ng tulong, naghanap sila ng tahanan, pero hindi sila nakabalik. "Bakit ho?" tanong ni Talia. Dahil ayon sa kwento, nalunod sila ng sabay-sabay. Isang bangkay hindi na kita ng kahit sino. Isang sigaw na hindi narinig. Isang pamilyang hindi na natagpuan. Kinilabutan ang mga bata, pero si Talia hindi natakot. Para bang matagal na niyang alam. "Kaya ba hindi natutuyo ang lawa?" tanong niya. "Hindi namin alam," sagot ni Mang Goryo. "Pero simula noon, kahit gaano katagal ang tag-init, hindi nauubos ang tubig. Para bang may nagbabantay, para bang may nag-iingat." Kinagabihan, habang patay-sindi ang alitaptap sa tabi ng tubig, muling bumalik si Talia. Hindi niya maalis ang bigat sa dibdib. Umupo siya sa batong palagi niyang inuupuan. Tahimik ang buong paligid. Tanging kuliglig ang maririnig. Hanggang dahan-dahan may marahang tunog mula sa ilalim ng tubig. Hindi alon, hindi hangin, hindi isda, kundi mahinang himig, parang awit pampatulog. Parang ina na umaawit sa sanggol
At doon napaluha si Talia, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lambing ng tinig na parang kilala niya. Tumayo siya at dahan-dahang inilapit ang kamay sa tubig. Isang malamig na simoy ang dumampi sa kanya. Pero hindi karaniwang lamig. Lamig na may dalang yakap, hindi pangamba, at sa himig na iyon, narinig niya ang pabulong na salita, "Salamat." At doon niya naintindihan, hindi misteryo ang lawa, hindi sumpa, hindi kababalaghan. Ito ay alaala, isang lumang kwento na ayaw malimutan ng kalikasan. Isang tahanan ng mga buhay na hindi natapos at pag-ibig na hindi naibalik. Isang paalala na kahit anong mawala, may mga bagay na nanatili. Kaya pala hindi natutuyo ang lawa dahil puno ito hindi lang ng tubig, kundi ng kwento. Kwento ng pag-asa, kwento ng pagtitiis, kwento ng buhay na hindi napawi ng panahon. At mula noong gabing iyon, hindi na muling tinangkang sukatin ng mga taga-Baguio ang lalim ng lawa. Sa bawat dampi ng hangin, ang bawat kislap ng tubig ay naging tanda na may mga bagay na hindi kailangan unawain, sapat ng pahalagahan. At si Talia, lingid sa kaalaman ng lahat, tuwing gabi, umuupo pa rin siya sa batong iyon. Hindi na para makinig ng hiwaga, kundi para sumabay sa himig ng lawa. At dito nagtatapos ang ating mahabang paglalakbay sa kwento ng lawa na hindi natutuyo. Isang alamat na nagsimula sa katahimikan ng umaga, tumawid sa mga gabing puno ng liwaga at nagtapos sa isang paalalang hindi natin dapat kalimutan na may mga lugar, tao at alaala sa ating buhay na hindi natutuyo kailanman. Kung paano ang lawa ay patuloy na nagbibigay ng buhay sa baryo, ganon din ang mga aral na iniwan nito sa atin, na sa bawat takot may lakas na naghihintay. Sa bawat misteryo, may katotohanang unti-unting lumilitaw. At sa munting hakbang na ginagawa natin, may dahilan kung bakit tayo dinadala sa mga lugar na minsan ay hindi natin maunawaan. Habang marahan mong isinasara ang iyong mga mata ngayong gabi, sana'y dala mo ang kapayapaan ng tubig na walang kapakuran. Ang liwanag ng umagang sumilay sa ibabaw ng lawa at ang katahimikan ng gabing tinatanaw lamang ng buwan ang kanyang sariling refleksyon. Sana'y nadama mo ang paglalakad sa damuhan, ang huni ng mga ibon, ang lamig ng simoy mula sa tubig at ang munting tibok ng puso ng ating bidang si Talia. Isang tibok na nagpapaalala na kahit gaano tayo kaliit sa mundo, may bahagi tayo sa mas malawak na kwento ng buhay. Maraming salamat kaibigan sa pagsama sa isa na namang gabi ng paninilay at paglalakbay sa ating malalim na kwento. Kung nagustuhan mo ang istorya, huwag mong kalimutang suportahan ang ating munting tahanan ng mga kwentong pampatulog. Ang bawat pindot, bawat komento, at bawat pakikinig mo ay nagbibigay buhay sa mga kwentong tulad nito. Hanggang sa susunod nating gabi, magandang gabi at sana ay maging payapa ang inyong pahinga.